Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng ganap kina Kim and syempre kay Paolo Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Norma Dayag. Sabi niya, "Yes, there's TV, sa iyo ako kumukuha ng lakas para maniwala sa inyo na di na magbabago yung paniniwala namin na baliktarin natin yung predictions ni Rudy B. Ay yung strong faith natin at huwag tayong kaagad maniwala sa hula ni RB kasi siya yung humula noong 2023 na guguho ang mundo, ano na ngayon 2026 na. So God is the only one who will rebuke all these predictions against Kim Pao. God is so good, so He will protect and guide Kim Pao in all their works, and the only one who can rebuke all this prediction to Kim Pao. God bless them both." So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. Yes, tama po kayo dyan. Only God. Wala po tayong ibang dapat paniwalaan, kundi Diyos lamang mga kakimpaw. Hindi po dapat tayo magpadala sa mga sinasabi ni Rudy Baldwin dahil wala po siyang basehan. Hula lang yan mga kakimpaw. Alalahanin natin na may Diyos tayo, na kung saan siya po yung nakakaalam ng lahat ng ating magiging kapalaran. And also, tayo po ang gumagawa ng kapalaran. Yung ginagawa ngayon ni Rudy Baldwin mga kakimpaw, parang ano lang yan parang babala lang siguro, ganyan. Pero parang iba yung atake niya parang nananakot na siya mga kakimpaw, 'di ba? Sa halip na magbabala lang siya, grabe ang tindi po ng mga sinabi niya, to the point na sobrang creepy, sobrang nakakatakot talaga. Kaya ngayon palang i-rebuke na natin lahat 'yan at hindi po 'yan mangyayari sa tulong ng prayers ng lahat ng Kim Pao fans na nagsasama-sama para ipag-pray si Kim and Paulo. So every night ipag-pray natin si Kim, si Paolo Avellino din, na hindi mangyari itong mga pinagsasabi po ni Rudy Baldwin. Okay? So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Daya. God bless po at mabuhay kayo. At ang next comment naman mula po kay Ginang Lorna Toledo. Sabi niya, "Grabe naman si Baldwin. Kung makahula, sobra pa sa doktor kung makadiagnose sa sakit ni Kimi. Maol po talaga, ano ka ba Diyos? Mas lalo mo pong binibigyan ng stress ang mga tao na mahina ang look na naniniwala sa hula mo. Kung makakompare ka kay Kim sa sakit ni Chris, sobra-sobra. Nagkita kayong dalawa ni OG, sumakay sa kasikatan ni Kim, kaya hinuhulaan nyo, ba't hindi ang sarili nyo ang hulaan nyo? Lalo na tong si OG, sabi niya, pan daw niya si Kim or pan siya ni Kim, as if sa totoo hindi naman, kaya nag-unsubscribe na ako sa kanya sa group nila mga plastic, hay nako. So maraming salamat sa komento, Ginang Lorna Toledo. Relax lang po kayo dyan, okay? Kasi itong hula na to parang ang daming naapektuhan So kalma lang po tayo, relax at wag tayong masyadong ah, mainis, mabwisit. Basta chill lang tayo. Alam natin ang totoo kay Kim and Paula Avellino, and syempre mga kakimpaw, alam natin na iniingatan po ni Kim ang kanyang sarili at nakaagapay si Paula Avellino doon. Yung mga hula na yan, wag niyo po yung paniniwalaan. Hula nga lang yan Diyos tayo maniwala, okay? So positive lang tayo, wag negative. So maraming salamat sa komento, Ginang Lorna Toledo. God bless and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic po na nakalap natin sa gabing ito. Tunahin na nga nating pag-usapan ang pagsugod nga po ng ilang mga Kimpaw fans sa YouTube channel po ni OG Diaz dahil nga po sa hula ni Chinita Princess dito kay Rudy Baldwin, ano. So ang dami po talaga mga kakimpaw na nainis, ng galaite, and talagang gigil na gigil. So hayaan po natin si Rudy Baldwin kasi hula lang naman po yan. Hula, wala po yang basihan. Kung baga i-guide lamang yan, kaya ignore na lang natin, wag tayong masyadong
engage sa mga hula na yan kasi wala naman niyang basihan, okay? Kaya sabi nga po ng isang fan sa ex mula kay Carlos Miguel, sa lahat ng nagmamahal at nakakilala kay Kim Chu, we all know na lagi siyang protected ni God. Walang anumang evil curse mula sa kung sino mang satanistang manghuhula ang makakatibag sa power of prayers ng mga nagmamahal kay Kim. Yes, wala po. Si God lang po ang pinaka-powerful, siya po ang pinakamalakas, siya po ang lahat mga kakimpaw, ang Alpha Omega na kung saan walang makakahigit pa sa kanya. So yun yung dapat natin naisipin at isaalang-alang mga kakimpaw. Si Rudy Baldwin, tao lang siya, wala po siyang superpowers, kaya deadma sa mga hula niya. Okay? Sabi pa ni Carlos Miguel, hindi niyo po mapaghihiwalay ang magjowa na ito kahit ano pang evil chant ang gawin ninyo. Masyado nilang labang isa't isa at masyadong maraming nagmamahal sa Kim Pao at nagpe-pray everyday for both Kim and Pao. Yes, tama ka dyan Carlos Miguel. Katunayan nga niyan, hinihimo ko ulit ang mga Kim Pao fans na i-review, ipag-pray itong hula kay Chinita Princess na hindi yan magkatotoo. Ngayon pa lang ay i-rebuke na natin yan para tumama yan sa bato at hindi kay Chinita Princess. Samantalang sa good news naman tayo mga kakimpaw na kung sana ikakatuwa po ng lahat. Dito muna tayo sa good news. Kalimutan na natin yung mga negativity na yan, okay? Magsaya lang tayo kasi alam naman natin mga kakimpaw na nalalapit na po talaga ang pinakaantay natin. Yes, mga kakimpaw. Dahil po ito, mga kakimpaw, sa napansin at nakita po ng mga fans na panibago pong nasoko nila. Walang iba kundi po ang regalo ni Paolo Avellino para daw sa monthsary nila ni Chinita Princess. Kung baga, monthsary gift ito kay Chinita Princess ni Paolo. Grabe, ang swerte naman ni Kim Cho kay Paolo. Sobrang sweet. Kasi parang every monthsary, every occasion, may paregalo kay Kim Chu. Like yung iPhone 17. Tapos ngayon naman, Cartier mga kakimpaw na milyon po ang halaga. Yes, relo po mga kakimpaw. So kung yung natatandaan, di ba, nung nakaraan sinabi ko na nasa restaurant kumain. So yes, nasa restaurant naman sila pero hindi ko napansin kasi itong relo mga kakimpaw na galing kay Paula Avellino. Sabi nga dito nung nag-comment, nice monthsary gift pala yun ni Pao, kaya pala palaging suot ni Kimi ang watch na yon. Nakikita ko sa Showtime, suot niya yan. Ay, kilig. So, ayan mga kakimpaw, oh, talagang ramdam na natin yung ating pinakaasam na mangyayari. 'Di ba? Parang hindi na makapag-antay si Paolo at Kim na i-anunsyo ang tungkol dito. Pero syempre, since may sinasaalang-alang nga po sila, dapat po nilang pigilin ang kanilang mga nararamdaman. So, ang tanong hanggang kailan kaya nila yan pipigilin? Until 2027? Well, tingnan natin mga kakimpaw kung hanggang saan nila kayang itago ang patungkol dito. So, kayo ba? Anong sa inyo dito? Kinilig din ba kayo sa monthsary gift ni Paolo kay Kim? Please comment down below.